Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Short video lang po ito. Kasi gusto ko lang sagutin yung nagkomento sa akin na tinatanong niya, nung isang araw pa yun tinatanong niya kung bakit daw hindi niya ako nakita doon sa prayer rally ni Pastor Apollo Siquibloy dun sa Bonifacio, Liwasang Bonifacio sa Maynila. So actually, hindi po talaga ako nagpunta. Kasi ayaw ko makita yung mga mga guests. Yung mga guests na nagpapasikat lang para lang makilala. Kasi malapit na election Malapit na election, next year na kilala naman natin kung sino mga re-electionist na yan na diretso na tayo. Wala nang pakipot-kipot pa. Yung mga umaakyat doon, unang-una, ako po inaawa sa ating Tatay Digong. Na bagkus na siya nasa bahay, nagpapahinga, kasama yung mga kanyang pamilya, kasama yung kanyang mga apo. Diba? Siyempre, mga anak niya, may sarili-sarili ng pamilya at meron ng sarili-sariling buhay at meron sarili-sarili ng tungkulin sa ating gobyerno. So, kumbaga, ang pwede lang niyang maka-enjoyment doon sa kanilang tahanan yung apo niya at yung asawa niya, lalo-lalo na yung anak niyang bunso. Diba? Tapos, ang gagawin nitong mga taong ito, yayakagin pa. From Davao City, pasasakay mo ng aeroplano, dadalhin mo dyan sa Liwasang Bonifacio. Di ba? Imbis na yung ating Tatay Digong nagre-relax na sa buhay dahil tapos na naman siya ng paglilingkod sa ating bawat isang mamamayang Pilipino. Unang-una, naging mayor siya. Ilang taon? 20 years mahigit yun. Naging mayor siya, nag-vice mayor pa siya. Nagkongresista pa siya. Dangan nga lamang, hindi siya nagtagal kasi nga merong isang tagpo na meron siyang prinsipyo na siya nag-resign bilang isang kongresista. At biglang ito nga, dahil sa pagmamahal niya sa ating inang bansang Pilipinas, nagpresidente siya. Di ba? Ilang taon na si Tatay Digong? 80? 81? Sino po nakakaalam? Basta 80 na siya. Tapos yung edad na yon, dapat yun, kumbaga, ini-enjoy na niya yung kanyang buhay. Ini-enjoy na niya yung kanyang nalalabing buhay niya dito sa ibabaw ng mundo. Kaya ako po nalulungkot. At yung sabi ng isang yung nag-comment, ba't di raw niya ako nakita doon? Ang sagot ko lang sa kanya ay walang nagbalita sa akin. Kaya hindi ako nakapunta. Pero hindi rin ako nagpunta. Kasi makikita ko lang doon. Yung ang nakita ko doon, hindi nga ako nanood, nabalitaan ko lang Ang di umanong naroon, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, na mga iniidolo natin, si Senator Robin Hood Padilla. Yun yung mga nabalitaan ko nagpunta ron. Pero hindi kasi nga nanonood ng prayer rally nila, tsaka yung mga speech nila. Kasi yung mga ito, sa totoo lang, kinainan ng sistema. Kasi yung ating, sinasabi nga ni Sir Dado, yung tinatawag na Resolution Number 10 hanggang ngayon. Hindi nga sila kumikibo Hindi nga sila kumikibo. Yung Resolution Number 10 na tinatawag na liquidation by certification. Diba? Yun alam naman natin na maaaring pagmulan ng korupsyon. Nakikita naman natin napakarami ng korupsyon na nangyayari. Laganap. Wag na tayong magmaang-maangan at wag na tayong humingi ng ebidensya kung ano tong korupsyon na nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Di po ba? So, yung mga taong yun, believe na believe ako noong panahon na yun. Nung mga nakaraang panahon. Pero nung lumitaw tong Resolution Number 10, parang tahimik lang sila. Na, bagay, hindi sila kumikibo.
inaasahan ko nga dyan, sasabihin nila, aayusin natin tong resolution number 10 na to. Aayusin natin, sisitahin natin, at aalisin natin yung mga sobrang budget ng travel expenses. Na hanggang sa ngayon, hindi pa nasasagot ng ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Di po ba? Tapos ngayon, ang masakit pa nito guys, hinihila pa nila si Tatay Digong. Alam naman nilang mahina na. Di ba may nagsabi nga sa akin, hindi ko napanood kasi ayoko nga panoorin. Ayoko maawa dun sa ating Tatay Digong na napakalayo ng pinanggalingan niya. Dulong puwitan pa ng ating bansa. Pagtatravelin nyo ng aeroplano, lalapag dyan sa Manila International Airport. Hindi ko masabing NAIA. Manila, yun po ang nakagistan ko, Manila International Airport. Diyan sa Terminal 1. Tapos, biyahe pa siya, siguro, magpapahinga pa siya somewhere in Manila. Tapos, pupunta sa rally. Diba? Ang tanda na nung mama. Ang tanda na ng ating Tatay Digong. Pagpahingayin naman natin. Tantanan na natin. Tantanan na natin yung ating Tatay Digong. Huwag nyo nang yayain pa sa mga ganyang prayer rallies. Tama na. Tama na. Para Para meron kayong sinasabing trophy. Para nang sa ganun dumami yung tao. Hindi. Gumanap kayo ng inyo. Huwag kayong manggamit ng tao na mo ba yan na sikat yung ating Tatay Digong. Malaki ang nagampanan dito sa ating inang bansang Pilipinas. Nakikita nyo naman, inaakay na. Kulang na lang buhatin Hindi man lang kayo naawa. Gusto na nga nung tao, hindi lang makapagsalita yung tao na, ayoko na. Noon pa man sinasabi na niya yun. Tapos na ako sa politika. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Nakikisama lang sa inyo yung tao. Kayo naman, Diyos ko. Nakikisama na lang sa inyo yung tao. Sa totoo lang. Noon pa naman yung sinasabi yan Tapos na ako sa politika. Ayoko na. Ako po magpapahinga na kasama ng aking pamilya. Kasama ng aking mga apo. Sinabi niya yan. Kasama ng aking asawa at anak. Sinabi niya yan. Alam natin yan. Sinabi niya yan sa Gigan sa masa para sa masa noon pa. At bago pa siya bumaba sa Malacanang, sinabi na niya yun. Tapos na ako. Hindi nyo pa rin maintindihan. Talaga namang hinihila-hila nyo pa. Hinihila nyo pa doon sa mga bawat rally. Kaya ako hindi nagpunta ron Kasi ayoko makita yung ating Tatay Digong na makikita mo sa merong ilan yung umagapay sa kanya. Maglalakad, akay-akay, kung sasampa sa isang hagdan, akayin, aalalayan. Hindi ba kayo naawa? Diyos ko. Maawa naman kayo. Ulit-ulit sinasabi niya, tapos na siya sa politika. Ayaw na niya sa politika. Dahil nagampanan na niya ang kanyang tungkulin sa ating inang bansang Pilipinas. Tapos matutuwa pa tayo, naroon si Tatay Digong. Tama na. Ay, yayain nyo si VP Sara Duterte. Malakas-lakas pa yun, anak niya. Yun ang yayain kung saan sa mga prayer rally. Di ba? Yun ang yayain nyo. Yayain nyo si Mayor Baste. Yayain nyo si Congressman Pulong Duterte. Malalakas pa yan. Duterte din naman yan Pero para yakagin nyo pa ang ating Tatay Digong. Tama na po. Alam kong malapit na eleksyon. Tayo real talk lang. Aminin na natin sa ating sarili na ginagamit pa natin yung matanda, yung ating Tatay Digong. Tama na. Tama na po. At gaya nga ng sinasabi ko, yayain nyo yung tatlong anak. Yung tatlong anak na Duterte. Si Mayor Baste, si Congressman Pulong Duterte, si VP Sara Duterte. Pamili kayo doon. O kung gusto nyo, pagsabay-sabayin nyo, imbitahan nyo sa mga prayer rallies. Pero ang Tatay Digong, tama na po. Hamo nang mag-relax yung ating Tatay Digong. So, ayun po.
Ganito lamang po. Pero idadagdag ko na rin po guys. Kung tayo may pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, kung kayo nayayamot na, naiinis na, nabubugnot na, dahil sa mga putang inang kap. Tama ba? Putang inakap. Yun pala. Putang inakap ninyo. Yung put, yung lalagay mo, yung tang, ang lalagay mo, yung tang, yung isang orange juice. In, sa loob. Cup. Sa loob ng tasa. Cup. Putang inakap nyo. Ganon. Hindi po mura yun, ha? English lang yun. Natututo na ako ng English kay Sir Dado, eh. Putang inakap nyo. Yun, ganon. Parang maglagay ka ng tang sa tasa. Sir Dado talaga makalokohan din minsan, eh. Putang inakap nyo. English yun, hindi mura yan guys, ha. Kaya kayong mga nagpapabango na naman dahil nga malapit na eleksyon, wala rin naman eh. Yung isang sinasabi nga namin ni Sir Dado, yung resolution number 10. Aba, tahimik na tahimik kayo. Tapos ngayon, mga re-electionist kayo, magaganda naman yung mga ginawa nyo, pero Diyos ko, hindi natin maintindihan kung bakit kailan kayo magsasalita patungkol dyan sa mga korupsyon. O kayo yung nadala na rin ng sistema. Nagtatanong lang po ako, ha? O kayo yung nadala na rin ng sistema ng ating mga politiko. Yung mga sistema na yan na minsang kampi-kampihan, minsang nag-aaway, paglabas nyo ng opisina o ng sabihin na nating opisina nyo, paglabas nyo, nagtatawanan pa kayo, pagtapos ng inyong mga hearing-hearing, tawanan pa kayo, kamayan pa kayo, beso-beso pa. Tapos pakikita nyo lang sa taong bayan na kayo'y galit sa mga ganito, pero yung resolution number 10, yung mga travel expenses at iba't iba pa na nagdudulot ng korupsyon sa kaba ng ating bayan, hindi nyo pinag-uusapan. Pero si Pastor Apollo Sikibuloy, inyong binibigyan na istorya, marami pang iba. Si dating DJ Bantag, si dating Congressman Tebes, marami pa. Hindi po ako kampi sa mga yon. Kaya lang, nagiging issue na ang main issue ay yung korupsyon. Dahil ang nangyayari, pag may korupsyon, naghihirap ang taong bayan. Paano naghihirap? Walang trabaho. May trabaho man, ang baba ng sweldo. Ang baba na nga ng sweldo, ang nagtataasan lang ngayon, hindi sweldo, yung presyo ng bilihin. Diba? So, nakakalungkot. So, ako, sa June 12, hindi ako pupunta sa kalsada. Ano ako, baliw? Hindi ako pupunta sa kalsada. Ako sa June 12, maglalagay lang ako, sinasabi nga ni Sir Dado na ipakikita ko, ipahayag ko kung ano yung nararamdaman ko sa Independence Day. Gagawa lang ako ng placard na nakalagay doon, no to corruption in government. Yun lang. Papahayag kong gano'n, ipakikita ko sa inyo. At sasabihin ko na rin, ibablog ko. So, gano'n sa June 12. Kung kayo sawan-sawa na sa korupsyon na nakikita naman natin, ganun ang gawin natin sa June 12. Pakita natin ang ating damdamin. Pero kung kayo naman okay lang sa korupsyon na nangyayari at hayagan na naman nakikita natin yan, dyan na lang kayo sa loob ng bahay nyo. Huwag na kayo mag-usap. May mga Facebook naman po tayo. Yung po mga nagsasawa na sa korupsyon, sa June 12, pakita natin kung ano yung damdamin natin. Gawa lang tayo ng placard, signboard, nakalagay doon sa isang papel. No to corruption. I don't want corruption. It's nag-i-English ka pa kasi. Sorry po. So, yun. Basta sa June 12. At ulit-ulitin ko naman po ito sa aking mga vlog. So, again, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking
YouTube video, DIY KKB Informative. At sinasabi po ni DIY KKB Informative, bago na po ito. I-interviewin ko si Sir Dado mamaya alas 10 ng gabi. Abangan niya yan. Mag-ano kami. Mag-collab kami ni Sir Dado mamaya alas 10 ng gabi. Abangan nyo yan. Ngayong araw na to, maya-maya lang yun. Alas 10. At inimbitahan ko nga si Sir Dado na mag-collab kami. Collab. Yun. So, mamaya abangan nyo yun, guys. Bago po ako magtapos, ay tantanan nyo na po si Tatay Digong. Kayong mga meron pang ambisyon na tumaas ang posisyon o manatili sa inyong posisyon, tantanan nyo na po. Gumawa kayo ng sarili nyong paraan. Hindi yung manggagamit kayo ng ibang tao. Ang tanda-tanda na ng tao. Si Tatay Digong. Nakita nyo na nga, hindi pa kayo naawa. Akay-akay na nga. Tapos kayo, talaga naman, nagtutalumpati pa kayo, ganon eh. At para lang kayo maalala ng taong bayan sa eleksyon. Malapit na yun, di ba? Malapit na kasi eleksyon eh. Kaya, okay lang. Sabi nga sa inyo, ayakagin nyo na lang yung 3 anak. Duterte din naman yun eh. Si Mayor Baste, si Congressman Pulong Duterte, at si VP Sara Duterte. Mamili kayo daw. Sabi nga sa inyo, pagsabay-sabay nyo na eh. Pero tantanan nyo na si Tatay Digong. Enough is enough. Nagampanan na niya ang tungkulin sa ating inang bansang Pilipinas. Sa bawat isang mamamayang Pilipino. Nagampanan na niya po. So, tama na yon. Tama na yon. Matanda na ang ating Tatay Digong. Huwag nyo na pong gamitin. Huwag na po. Maawa po kayo. Ako na po nagmamakaawa sa inyo. Bigyan nyo naman po ng kapanatagan ng loob. Kahit man lang doon sa nalalabi niyang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Dahil papunta naman tayo doon eh. Ako, kayo, papunta tayo doon. Bigyan nyo na ng kapanatagan sa kalooban ng ating Tatay Digong. Hayaan nyo namang i-enjoy niya yung nalalabi niyang mga panahon dito sa ibabaw ng mundo. So, yun po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At maraming salamat po sa mga viewers ko at subscribers. Thank you po. See you later. 10 p.m. Mamaya. Magko-collab kami ni Sir Dado. Bye.